Oh, sige. Daw. Sure! Sorry, nahulog lang. Noong taglamig ng 1838, si Propeta Joseph Smith at ilan sa kanyang mga kapatid ay maling pinaratangan at ipiniit sa bilangguan ng Liberty sa Missouri. Ito ay isang panahon ng matinding pagdurusa para sa mga banal na inalis sa mga kanilang mga tahanan. Huliin sila! Anak! Kayo! Sumama kayo sa akin! Huwag ka na kumiglas! Anong yan sa kanila? Ha? Di mo alam? Yan ba yung tinatawag na Propetang Joseph Smith? Propeta daw! Gumagawa na natatawag simbahan. Napakain na ba natin sila? Yan! Mapakaisip pa? May Diyos na yan eh! Balita ko, nakakita ko yung pangitain. Ano yan? Baliw! Ano? Ano ba? Ano ka ba? Nakita mo yung mga hormones? Mga takot sila! Katahimikan! Kayong mga kampo ng kadiliman, sa pangalan ni Yesu Cristo, sinasabay ko kayo at inutusan kayong tumahimik. Hindi ako maubuhay ng isa pang minuto at marinig ang ganong wika. Itigil ang gayong pag-uusap, o ikaw, o ako, may mamatay na agad na ito. Sa loob ng maraming buwan, tiniis na propeta ang gutom, sakit, at kalupitan ng kanilang mga tagapagpantay. O Diyos, asan ka? Bakit tinatatakpan ng ulap ang iyong presensya? Hanggang kailan magpapatuloy ang aming pagdurusa? Sa kanyang pinakamadilim na sandali, nagsalita ang Panginoon kay Joseph upang magbigay ng kapanatagan at sinabi, "Aking anak, kapayapaan ay mapasa iyong kaluluwa. Ang iyong paghihirap ay sandali lamang. At kung titiisin mo ito ng matapat, ikaw ay itataas ng Diyos." Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Tayo hinuhubog niya sa pamamagitan ng ating mga pagsubok. Mga kapatid, manatili tayong matag sa ating pananampalataya. Oo, nagsalita ang Panginoon. Dapat tayo magtiis at magtiwala sa kanyang mga plano. Matapos patalsikin ang mga banal sa kanilang mga tahanan,
ang mga babae ay inaano ang mga iyak na bata habang ang mga lalaki ay nag-uusap tungkol sa kanilang kalagayan. Mahal kong Eva, sumasakit ang aking puso sa kaalamang kayo at ang mga bata ay nagdurusa. Ngunit alam kong tutugunan ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Huwag kayong bibitiusin sa pananampalataya. Gaano pa bang ating titiisin? Nawala ng lahat sa atin. Kapatid Noel, nasa atin pa rin ang pananampalataya. Si Joseph ay nagdudurusa rin, pero hindi siya nagdududa. Tayo ay magtiwala sa pagliligtas ng Panginoon. Pinalaya na sina Joseph at ang kanyang mga kasama. Sa isang entablado, ang mga banal ay nagkakatipon, naghihintay. Isang masayang tagpo ng yakapan at luha ang naganap. Kapatid na Joseph, hinihintay ka ng mga tao. Nagdusa sila ng labis, ngunit nanatili silang tapat. Mga kapatid, ang ating mga pagsubok ang nagpapatibay sa atin. Itatayo natin ang sayon at walang kapangyarihan sa mundo ang makapigil dito. Ang pagkakabilanggo ni Joseph sa Liberty Jail ay hindi isang tanda ng pagkawasak, kundi isang pagsilang ng mas matibay na pananampalataya. Ang kanyang natanggap na pagpapahayag ay naging patnubay para sa simbahan sa darating pang mga henerasyon. Tayo ay dumaan sa maraming pagsubok, ngunit hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay mas matibay kaysa dati. Ang mga salita ni Joseph sa bilangguan ay nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi natin makakalimutan ang kanyang mga sakripisyo. Mula sa kadiliman ng Liberty Jail, lumitaw ang liwanag ng pag-asa. Tulad ng ginawa ni Joseph, maaari rin tayong kumapit sa pananampalataya. Tiwala na ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan para sa kanyang bayan.